Pinagpalang araw po. Quick prayer lang po tayo. Pero bago tayo manalangin, ang sabi po sa Efeso 4:31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambulyaw, manlait at manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tatlong bagay lamang ang ipagpipray natin na magkaroon tayo sa araw na to. First is forgive. Magpatawad sa ibang tao, yung mga taong nakasakit sa atin. Yes, mahirap. Yes, masakit. Pero kailangan natin ipag-pray para bigyan tayo ng tapang ng Panginoon para makapagpatawad ng ibang tao. Bakit? Kasi pag di tayo nagpatawad, tayo lang magdadala, tayo lang mahirapan. Nasaktan ka na, nahirapan ka na, at until now, dala-dala mo pa rin yung bigat, yung inanakit, yung sama ng loob. Kaya ipag-pray natin na mapatawad natin yung mga tao nagkasala sa atin. Pangalawa, mapatawad din natin yung ating sarili. Yung mga bagay na nagawa nating pagkakamali, pagkakasala, mga pagkukulang. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong mapatawad ang aking sarili. Nais ko pong lumaya doon sa tanikala ng kahapon. Kung dati kang ng babae, nasira yung pamilya mo, at nagsisisi ka naman, dapat mapatawad mo yung sarili mo. Kung nakagawa ka ng krimen, at sa oras na to pinagsisiyan mo, hilingin mo, Lord, palayain mo ako. Patawarin nawa ng sarili mo yung mga kasalanan na nagawa mo. Forgive others and forgive yourself. Second is what you call serve. Mas masaya, kapatid, pag ang isang tao ay naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa kapwa, at naglilingkod sa bayan. Sabi nga, kapatid, sa bawat paglilingkod natin, pag nilagyan mo ng ngiti, nilagyan mo ng kasiyahan, at ini-offer mo, ito'y isang malaking pagsamba. Sabi sa Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso, nawaring sa Diyos ka naglilingkod at hindi sa tao. In every service to country, in every service to other people, in every service to your family, i-offer mo yan at makikita mo isang malaking daan ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. What's the third? Understand. Kapatid, may mga bagay sa ibabaw ng mundo na pwede naman i-let go. May mga pagkakataon sa ibabaw ng mundo na kung ikaw ang matalino, ikaw na ang maumunawa, ikaw na ang magpatawad, at ikaw na ang magpasensya. Sa tulad ng isang mentor ko na sumalangit daw ang kanyang kaluluwa, si Kuya Idoy, sabi niya sa akin nung bata ako, lagi mong iisipin pag nagmamaneho ka sa kalsada na ikaw ang pinakamatalino sa buong mundo. And always think na yung mga tao sa paligid mo, mga tanga-tanga yan. Kaya pag ganun daw ang inisip mo, may biglang tumawid, isipin mo, tanga-tanga yan. Kaya patatawarin mo na yan. Nagdadrive ka, bigla kang ikakat, isipin mo, tanga-tanga yan. Ikaw ang matalino, ikaw ang umunawa. Anong gusto natin sabihin dito? Lagi natin tandaan na ang pag-unawa sa kapwa, ang pag-intindi sa kalagayan nila, ang pag-intindi sa mga kamalian ng ibang tao, ay isang uri rin ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. At lagi natin tatandaan, hindi lang naman tayo ang unang umunawa. May unang umunawa sa atin, ang dakilang Amang nasa langit. Kaya sa araw na to, tulad ng sinasabi ng gospel, alisin na natin ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na mambulyaw, manlait at manakit ng damdamin. Sa halip, maging mabuti kayo, maawain sa isa't isa, at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Kapatid ko sa pananampalataya, samahan mo ako sa maikling panalangin na nawa magpatawad tayo, patuloy tayong makapaglingkod, at patuloy tayong umunawa sa ating kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, thank you sa pag-unawa mo sa aming mga makasalanan, sa aming mga nagkulang, sa aming mga walang magagawa. Pero Lord, sa biyaya at grasya mo, maglilingkod kami sa iyo bagamat hindi kami karapat-dapat. At sa araw po nito, lumalaya na kami sa matamis mong pangalan. Pinapatawad na namin ang aming mga taong nakasakit sa amin, mga taong nang iwan sa amin, mga tao na nag-backstab sa amin, pinapalaya na namin sila, pinapatawad na namin sila. At sa oras din po ito, pinapatawad na rin po namin ang aming mga sarili sa patamis mong pangalang Yesus.
Ikaw na pong bahala, Panginoon. Ano po yung panalangin ng aking kapatid sa oras na to? Ipagkaloob po ito. Financial, emotional, psychological, spiritual. Samahan mo po kami sa aming laban. And we ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. And Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Shoutout lamang po sa mga kapatid natin na bago dyan po sa Cuenca, Batangas. Tayo po yung nag-conduct ng 2-day seminar. Dyan po sa Dalipit East. Yan, pagpalain po kayo. Salamat po sa pamilyang Julius and Gemma Granada, 10 po nung pamilya ni Sister Gemma dyan po sa lugar po ng Dalipit East, Cuenca. Muli-muli po, mula dito sa Makati City Police Station, patuloy po na bumabati at nagsabi, just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye!